from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air! Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air! Balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air! Balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Buguso na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Yo. Okay. Magandang hapon, Minan. Okay. Magandang hapon po, mga kababayan. At ito ang inyong lingkod, Jake Ortiz, sa programang The Truth Doctors on Air. At kasama natin ngayon si Dr. R. Dr. R, magandang hapon. Magandang hapon, Dr. J. Magandang Dr. hapon. J, no? Bumabalik na naman yung yung taglamig, Dr. J, no? Okay lang ang lamig. parang lugi ako sa iyo ngayon, May jacket ako eh. Kaya alam ko dito sa studio, talagang malamig, no? At alam mo, kailangan talaga malamig. Hindi lang para sa tao, kundi para sa ating mga equipments na nasa studio, no? Nakita naman ninyo itong DWAD sa ngayon. Alam niyo, mga kababayan, ito ay high-tech. High-tech na ngayon na station. Hindi na ho ito ay katulad nung dati, talagang high-tech. At hindi ka mahihiya na magdala ng mga panauhin o guest dito ngayon sa CBS DWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan. Dr. R, anong bang ating pag-uusapan sa ngayon? Ako, isa yatang mainit na topic, no? Na dapat nating talakayin, no? O balikan. Yung nangyari kahapon, Dr. J, no? Sa Senado. Kahapon nga ba yun? Kahapon. Medyo tumaas yung blood pressure ko, napainom tuloy ako ng losartan saka ng amlodipine. So alam niyo, mga kababayan, yun ho kahapon, napanood ko rin yan. At ako'y natatawa. Alam mo, Dr. R, natatawa ako na itong ating si Senator Pangilinan, no? Supposedly he's a lawyer, pero hindi niya kaya sagutin yung mga tanong ni Senator Cayetano, na kapwa niya rin abogado. At nagtatanong pa siya doon sa mga resource speaker o person ng Department of National Defense, tapos bali-bali din ang mga sinasabi. Kaya ako ay natatawa na it was a reflection na pinapakita sa taong bayan kung bakit itong si Senator Pangilinan, hindi natin sinisiraan, hindi natin pinupulaan. Pero alam nyo, Dr. R, katulad sa atin na nag-broadcast sa radio at saka ngayon ay kasama sa Facebook, ay alam nyo, bago tayo sumalang ay nagre-research tayo sa mga facts. Mm-hmm. Kasi nakita natin yung sagutan na hindi ayos ang mga sagot ni itong si Senator Pangilinan.
Anong masasabi mo doon? Oo alam ko, pagkakatanda ko, nung nanonood ako, yung tensyon, no, biglang nag-peak yun nung sumagot si Senator Pangilinan yata na i-research mo na lang. No? Tunay nga, no, ako kahit naman ako pag nagpapasa, alam ko pag nagpapasa ka ng isang petisyon, dapat maliwanag rin kung ano yung basihan ng particular na petisyon na yon. Correct. So nung nag-pick yun, doon na yata na lalong nagkaroon ng tension between Senator Pangilinan saka Senator Cayetano. 'Di ba? Yun yata yung resolution 256 kung di ako nagkakamali. Yung resolution na ano ang layunin ng resolution? Pakibasa nga. Alam ko yung resolution na yun ay dahil gusto nilang ikondena ang Chinese embassy na bilang ang embahada daw o ang representante ng embahada ay disrespectful, no? Disrespectful against doon sa mga Philippine officials. Okay. Yun yata yung laman ng resolusyon na yun, no? Ikaw ano ba masasabi mo? Disrespectful Hindi kasi, doon tayo mag-focus sa pag disrespectful. sinabing disrespectful, in the first place, kung titingnan natin kung saan galing yung ganyang sagutan sa pagitan ng Chinese Embassy at itong sa Senado, Sa Senado kasi, marami doon na kumakampi sa kay Commodore Tariela. Okay? Ito yung Coast Guard, ano? Yung Coast Guard. Spokesperson yan ng West Philippine Sea Task Force Okay. for Transparency. Now, sa isang seminar ata, nakasama ang mga bata, mga estudyante, naglabas si Tariela, si Commodore Tariela, ng karikature ng presidente ng China, ng People's Republic of China, si Xi Jinping, na katawa-tawa na pinapakita na bully itong mga Chinese, no? Naalala ko nga, naka-uniforme pa daw siya nung Naka-uniform pa oras siya. na yun, no? Oo. Pero linawin natin na kung anong sinasabi ni Tariela, ni Commodore Tariela, yung siya ang chairman ng Transparency Task Force for West Philippine Sea. It doesn't reflect the opinion or the perspective of the President of the Philippines. Kasi ang Presidente ng Pilipinas is more on diplomacy, di ba? Okay. Ito lang si Tariela, masigasig lang, galit na galit siya sa China dahil sa yung mga encounter ng ating Coast Guard at mga mangingisda diyan sa tinatawag nating West Philippine Sea. No? Yun po ang pinag-uugatan yan. Bilang siya ay, alam mo, ito sasabihin ko kay Commodore Tariela, walang masama kung ikaw ay nagmamahal sa bansa mo. Di ba? Lahat naman tayo. Lahat naman tayo Okay? Oo. Walang masama doon at masigasig ka. Pero kailangan ilagay lang sa tama ang iyong mga sinasabi, no? Diplomatic dapat kasi hindi ka naman diplomat eh. You are a Coast Guard officer and duty bound ka na proteksyonan ang ating soberanya, no? Pero kailangan, alam nyo, Commodore Tariela, kung ikaw ay nakikinig sa amin, basahin mo yung UNCLOS, yung United Nations Convention of the Law of the Sea, at yung arbitral ruling ng international, ano ba yung tawag doon? Tribunal, international tribunal ata yun, na nag-usisa, wala akong sinasabi doon ang tribunal nagpag-aari ng exclusive economic zone natin. Kasi alam niyo, yung pinaggagalingan, Dr. R, yung ating bugso ng ating damdamin, kahit ako, pag nakita ko na inaapi ng mga Coast Guard ng China ang ating mga mangingisda at mga Coast Guard, ay andun yung
nagagalit ako, no? Pero kung titingnan mo, kung ikaw naman ay critical thinker, kailangan alamin mo kung ano talaga ang totoo. Tama, kasi ang naririnig lang natin, binobomba ng water cannon. No? Pero kailan lang, hindi ba tama na kailan lang may ginawa ang Chinese Coast Guard, sumagip din. Sumagip din ang mga mangingisda. Oo, di ba? So tama yung sinasabi mo. Dapat alamin din natin o dapat malaman rin ng ng katulad ng karaniwang Pilipino. Ako, naiinis rin ako pag bombahin ba naman yung kapwa Pilipinong mangingisda, maiinis rin naman ako. Pero dapat siguro nga malaman rin kung bakit nga nagkakaganon doon sa tinatawag nating West Philippine Sea. Kaya basahin natin ang UNCLOS, basahin talaga nung lahat, para maunawaan natin yung United Nations Convention of the Law of the Sea. At alam nyo mga kababayan, yun po ay i-click nyo lang sa internet, makikita nyo yan. Pati ang arbitral ruling ng international, ano ba yung tawag doon? Tribunal, no? Makikita natin kung ano ang kanilang desisyon, no? Na hindi naman pumapabor sa atin. Marami doon ang mga pinagtatalunan nila na katulad yan. Kahapon yun ang kanilang balitaktakan sa Senado. Yung mga features na lulubog lilitaw, nagkakaroon daw ng territory. Ang desisyon ng UNCLOS dyan, walang territory sa ganon, lulubog lilitaw, no? Na mga features ng kwan sa gitna ng dagat, ano? At doon lumabas, at matagal ko na sinasabi ito, noon pa, Dr. R, itong mas marami ang reclamation at militarized na mga islang maliliit dyan ang Vietnam. Oo nga kasi alam ko doon sa plenary nila o doon sa sesyon, narinig ko na mas agresibo ang Vietnam. Now, Sumunod ang Malaysia. Matagal ko nang sinasabi yan na hindi China ang number one na nagre-reclaim dyan. Matanong ko lang, Dr. J. Wala kasi akong nababasa na tayo ay nagrereklamo against doon sa Vietnam o sa Malaysia. Wala. Bakit ba puro China? Paano? Tayo, alam mo, yung pamahalaan natin ngayon, and most of our politicians, kasi kung ibibigay ko yung background, baka naman yan, alas 5 na ng hapon, hindi pa tayo tapos, ano? Pero ang background kasi dyan, na-influensyahan tayo ng Amerikano. Kasi sa kanilang trade war sa China, meron silang trade war dyan na nanganganib ang Amerika na mawala ang petrodollar. Yung tinatawag na petrodollar, ano? Na noong 1974, binibigyan ko lang ng historical background ito, no, para maunawaan ng mga nakikinig sa atin. Noong 1974, nag-usap ang Saudi Arabia at saka ang United States of America na ang Saudi Arabia ay hindi magbibenta ng langis kung hindi US dollars ang gagamitin. Okay. So, na-implement yon at sumunod yung ibang bansa, yung OPEC countries, OPEC producers, oil producers association. So, doon lumakas ang dollar. Kung nakita natin ang simula noong 1974 na ang Pilipinas noong araw 2:1 ang palitan ng dollar sa peso. Tumaas ng tumaas. 9 pesos, nag-80, nag-26, biglang tumaas dahil dyan sa ang mundo ngayon nangangailangan ng maraming dollar para bumili ng langis. Kasi walang ekonomiya o walang bansa na hindi nangangailangan ng langis. So yun ang background, ano? At ngayon, dahil ang China lumakas ang ekonomiya. Okay?
nang lumakas ang ekonomiya ng China, kinausap ngayon itong mga major producers ng langis. Iran, Saudi Arabia, Russia, no? Na ang gagamitin nila sa pagbili ng langis ngayon, yuan, yung sarili nilang currency. No? Galit ang China, ang United States. Eh, di ba? Sanctions dito, sanctions doon. Taripa dito, taripa So, doon. maaari bang maging epekto nito dahil ang laki ng konsumo ng bansang China pagdating sa langis, no? Ibig sabihin, maaring umangat ang value ng yuan at bumaba ng bahagya ang value ng US dollar. Ganun na nga mangyayari diyan dahil ang konsumo ng China, the biggest consumer of oil in the world, no? China consumes around 14 to 15 million barrels a day. Hindi biro yan. Ha? Hindi biro yan. Ang United States, it consumes around mga 12 million barrels. No? Ngayon, nung araw, bago mag-trade war ang Amerika at saka China, bumibili ang China ng langis at liquefied natural gas sa United States of America. No? Kasi isa sa malaking producer din ng langis ang US at saka ang ng liquefied natural gas. Nung nag-trade war sila, hindi na bumili ang China sa US. Saan bumili? Sa Iran, bumili siya sa Russia at Venezuela. So tuwang-tuwa ang ng Russia at Iran dahil nung araw, kukunti lang sinusupply nilang langis sa China. Dahil favored trading partner ng China ang United States of America. So sa ngayon, bumibili sa Russia Ang China. ang China. Bumibili sa Iran. O kaya ngayon, nagkakagulo sa Middle East. Hindi, ewan ko kung alam to ng mga kababayan natin na malapit na magkaroon ng gira Naku naman. laban sa Iran at United States. Naku. Hindi ba dapat ang katakutan natin maaring magkagera din sa Pilipinas at Dahil, China? alam nyo, mga kababayan, bakit ko nasabing malapit na magira? Nakaposisyon yung mga aircraft carrier ng United States of America nasa Persian Gulf na. Mga 1,000 miles away from Iran. Okay? So, iyan na ngayon, nangangamba ngayon ang buong mundo. At si Putin, si Xi Jinping, si Trump, nag-uusap sila ngayon. Si Netanyahu, pupunta ng Israel, pupunta sa Wednesday, pupunta siya sa US at makipagpulong. Natatakot siya kasi na pagka nagira ang Amerika at ang Iran, baka mamaya mapulbos ang Israel. Kasi sa dami ng missile ng Iran. So kasama yan sa bigger picture na tayo naman, ang Pilipinas, ginagamit ngayon ng United States of America para asarin ang China. Oo. Kaya di ba ang daming dumating dito na sundalong Amerikano ngayon? Yung mga Air Force na dito sa Pilipinas, yung mga barko nila. Pero Dr. J, makat lang kita. Asarin, sabi mo, asarin. Oo. Ang punto yata ni Senator Cayetano ay ang nangyayari ay parang nag-a-appear na ini-endorso ng resolusyon na pinapasa nila. Yung ginagawa ni Commodore Tariela, no? So sabi mo na nga kanina, inaasar. Bakit kung sinasabi mo na rin, no? Nagtataka naman ako, no, Dr. J, sinasabi mo, hindi ito sinishare ng palasyo. Yung katulad ng aggressiveness ng ating pagpuna ng ni Commodore Tariela sa mga aksyon ng China, no? Yun ay hindi sinishare ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Kanina lang nakakita ako ng news, magkasama pa yata si First Lady
Lisa Marcos kasama ang ambassador ng China, no, sa isang spring festival yata na na celebration ng China, no. Kung hindi nila ito sinishare, no, yung stand ni Commodore Tariela. Ba't wala lang sumisita kay Commodore Tariela? Matanong ko ba, ang Philippine Coast Guard ba ay sa ilalim din ng malawak na yung nagmamanage ay maaring sa OP ba? Sa Office of the President din ba yan? Under sa Office of the President kasi under yan sa Department of Transportation. Bakit wala nga sumisita? Alam nyo, busy sila sa mga impeachment, busy sila lahat, nakapokus sila against Sara Duterte, no? Itong nangyayari na to, yung sinasabi ko na nangyayari sa labas ng bansa natin, geopolitics tawag yan, ano? Nakaka-apekto sa atin yan, sa totoo lang. Dahil pag natuloy maghira ngayon ang Iran at saka US, sasarado ng Iran ang Straits of Hormuz. Yung maliit na lagusan papunta sa Persian Gulf na kung saan nagkakarga ang mga super tanker na yan ng langis sa Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Iraq, sa United Arab Emirates, doon dumadaan lahat yan. Pag nagsara yan, gaano kaya kalaki ang taas ng presyo ng gasolina? Ang tanong ko. Ayun na. Ayun na. Kaya yan nakaka-apekto sa atin. So, ang kailangan na ngayon, mag-tone down tayo sa mga rhetorics against China. At ang wala namang hindi napag-usapan o idadaan ngayon sa diplomasya. Totoo. Kasi tayo, kung sa larong, ano bang laro yung tinutulak mong kabayo at saka queen by Sa king. chess ba yun? Chess ba yun? Sa chess. Tayo yung maliit doon. Yung pawn. Ang pawn, no? Yung pawn. Inaano lang, tapos pag wala ka ng kwenta, kakainin ka lang na kalaban. Lagi lang kinain naman, ka na. laging sinasacrifice yun sa larong chess. Parang tayo ganon. Kasi Hindi pa naman tayo kasi reyna no? Well, malayo kasi tayo in the world context o sa buong mundo, maliit lang tayo. We are not a small country. Pero sa ekonomiya, maliit lang tayo. Maliit pa. We are a small country as far as economics and gross domestic product is concerned. Hindi katulad ng China. Ang number one ngayon na ekonomiya sa buong mundo, pag pinag-usapan ng purchasing power parity, hindi po yung nominal gross domestic product, ang number one China. Sa ekonomiya, sa purchasing power parity. Alam yan ng mga ekonomista kung anong PPP. Yung mga nag-aaral ng economics, alam nila yan. So, ano ibig sabihin ng PPP? Example, bumili ka ng hamburger ngayon sa United States of America. Ang isang hamburger ay $6. Pagdating sa Pilipinas, ang hamburger ay 120 pesos. Okay? So, pag tinignan mo, ang mabibili mo ngayon na $6, pagdating sa Pilipinas, 2.5 na hamburger. Yun ang purchasing power parity na sinasabi. At ang China, ang cost of living nila napakamura. Hindi katulad sa United States of America o sa Canada na napakamahal o sa Europe. Pero sa China, mura pagkain. Mura ang kuryente. Mura ang gasolina. Mura ang tubig. There was a time na libre tubig. Sa China ito, China. Kaya lang, ang ginawa ng mga iba, pag may tulo ang faucet nila, hindi nila inaayos. Kaya para mabigyan sila ng leksyon, nag-charge na ngayon ng kasi alam nyo, ang mga utilities sa China is run by the government. Hindi katulad sa atin ng mga private companies ang nagpapatakbo. Sa China, private ang mga utilities, private yan. Private, public. Yung diplomatic na sinasabi mo, no? Yung diplomasya, no?
kanina lang, meron lang sa akin nag-share ng balita. Na tama ba na in the principle of reciprocity, ang ginawa ngayon ng China, no? Sila ang nagdeklara ng persona non grata, itong isang LGU. Isang Yung Kalayaan. yung Kalayaan yata na LGU. Municipality of Kalayaan. Meron pala talaga noon, no? Ang haba nung listahan. Ito ang haba nung listahan eh. So ito ang dinudulot ng patuloy na pagpuna at yung ating agresibong aksyon, agresibong mga statements laban sa China na hindi naman ginagawa ng palasyo. Iyan na nga ang ano dyan. Natawag ako doon, by virtue of position, atin yan, ang Kalayaan Island Group. Atin yan kasi posisyon virtue of position. Pero kung titingnan mo, yun ang sinasabi ni Marcolita. Pag titingnan mo ngayon sa mapa, nasa labas po yan ng ating exclusive economic zone. Hindi kasama yan sa exclusive economic zone natin. Kaya it doesn't create any sovereignty. Now, hindi rin pwede maging teritoryo kasi sa UNCLOS, ang definition ng isang territory o isang island na pwedeng sabihin ng mga territory na kaya magsuporta ng buhay without any outside intervention na katulad yan, dadalhan mo ng desalination machine o dadalhan mo ng tubig, dadalhan mo ng pagkain para ma-maintain mo lang yung presensya ng mga tao doon sa Kalayaan Island at mga Marines doon at mga sundalo. Kasi ang UNCLOS ang sinasabi na kailangan self-sustaining, may tubig, may pagkain. So yun ang pwede ng territory. 12 miles yan or almost 20 kilometers yan mahigit sa 20 kilometers. Pero wala kasi yun ang pinagpipilitan nila na yan ay territory natin. Pero kung titingnan mo in all practical purposes, territory natin kasi may mga Pilipino doon. Pero pag tiningnan mo naman doon sa United Nations Convention of the Law of the Sea, hindi siya papasa sa na magiging territory natin. At yan ay nasa labas ng exclusive economic zone natin. Ngayon, ang sinasabi nila doon na sa loob ng EEZ natin, may mga reefs na pinosisyon ng Vietnam at Malaysia at ng China, no? Meron doon na sinasabi sila. Pero kung titingnan mo, kasi ang EEZ, ang definition yan, exclusive economic zone. Anong ibig sabihin? Na tayo lang ang pwede makinabang sa mga resources. Pero kung iyan ay paglabas sa 22 kilometers from our baseline, sinasabi nila Pero sabihin na lang natin para maunawaan sa dalampasigan, yun ang teritoryo natin. Paglabas doon, hindi na natin teritoryo yun. Pero yung sinasabi mo, no, Dr. J, no, ibig sabihin ba yung after the 22 kilometers, meron ng exclusivity yung ibang bansa na yun naman ay wala. So free for all ito. Hindi, atin yun. Hindi, yung after nung exclusive economic zone natin. After 22 kilometers kasi, hindi na territory tawag doon. Exclusive economic zone. Okay. Paglabas mo ngayon sa 200 nautical miles, o siguro yan, mga 360 kilometers yan, from the baseline natin, international, free for all yan. Free for all. Walang, kahit sino pwede mangisda dyan, kahit sano, walang mag-ano dyan. Kaya lang, ang nangyayari dito sa atin, nag-o-overlap ngayon ang claim ng Malaysia, Vietnam, China, pati Taiwan, kasama. Oh. Pero alam mo, yung sinasabi nga nila, magdidebate daw si Marcolita at saka si Justice Carpio. Ang pagbabasihan lang ni Marcolita dyan, hindi emotion kundi ang facts. Anong nakasaad sa UNCLOS at ano ang nakasaad sa arbitral decision. Akala natin nanalo tayo sa arbitral decision, hindi. Kasi diniklarado ng arbitral tribunal
na yung Scarborough Shoal ay traditional fishing ground ng mga Vietnamese, Chinese at Pilipino. So walang nagmamay-ari Wala. noon. Pero nasa labas ng ating teritoryo yan, pero nasa loob ng ating EEC, Exclusive Economic Zone. Pero ang desisyon kasi ng tribunal, yun hindi natin pwedeng ano yan kasi traditional yan eh. Wala pang ang clause, andyan na yan eh. Tama. Oo. Tama. So bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Yo. Ngayon Chismis Ere. Isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on air. Yo. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang. Okay, balik tayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD, 1098 kHz sa inyong mga talapitan at ang oras po alas 2:31 ng tanghali. At kasama natin sa kabilang microphone, si Dr. R. Ha? At balikan natin yung sinabi mo kanina. Balik, gusto ko kasing kung sa i-dissect kung ano talaga yung yung punto nung 256 na yon, no. Yung resolution 256 na yon, no. Dahil ang pagkakaintindi ko nga, Dr. J, ang pinupuntos dito ni Senator Cayetano ay mukhang implied na naka-ayon iyon doon sa aksyon na ginawa ni Commodore Tariela, no, naging epekto ng kanyang yung pagpunta yata niya doon sa isang college diyan o isang university diyan sa Top Avenue, no, na kung saan naka-uniforme pa siya na mayroon siyang ipinresenta na caricature. Ako, no, kahit naman kung ako ang tatanungin mo, no, kahit naman sino sigurong makakita nung litrato na yun, talaga namang mukhang yun ang presidente ng China. Hindi, walang kaduda-duda na siya, si Xi Jinping yun, ano. At alam nyo, itong si Commodore Tariela lang, masyado lang masigasig siya sa pagdepende sa South China Sea, sa ating masabing exclusive economic zone o sa territory natin, ano. Pero kailangan ilagay niya sa tamang lugar, no? Kasi you don't disparage yung presidente ng ibang bansa. Kasi kung gagawin sa atin yan na kunwari nagawa sila ng caricature ni BBM at kung ano man ang nilagay nila sa caricature na wala namang katotohanan, ay magagalit din ang mga Pilipino, no? Na bakit nyo inaalipusta ang aming Pangulo. Kasi ang Pangulo ng isang bansa, he or she represents the country. Symbol, no? Symbol yan. He or she, kahit gaano siya kapalpak, gaano kasama, pero siya pa rin ang nagre-represent, kahit si Trump, no? Pag nakita mo si Trump, ang sabihin mo kaagad, United States of America. Tama. Yun kaagad ang papasok sa isip mo. Si Trump, US yan. Pag nakita mo si Putin, ang sasabihin mo kaagad, Russia. Alam mo na kaagad. Alam mo na kaagad na sa Russian president yan, lalo na kung ikaw ay sumusubaybay sa mga international news. Pag nakita mo si Keith Starmer,
na nasa Epstein's files na nakaubad, siya ay Prime Minister ng United Kingdom. Pag nakita mo si Merz, yan ay Prime Minister ng Germany. Si Macron na ang asawa, pag tinignan mo ay akala mo lalaki din. Masasabi mo presidente ng France. No? Pag ginawan mo ng mga memes, ano ba tawag diyan, memes? O yung mga kakatawanan na karikature, ano? Tiyak magagalit ang France, Germany, United Kingdom o Russia. Ang punto kasi doon, no, Dr. J, no, yung caricature na yon, no, nung panahon na nagdi-discuss si Tariela, most probably doon sa mga estudyante, no, sa university na yon, no, naka-uniforme kasi siya. Kaya nga, pag naka-uniforme ka, ibig sabihin, you represent now your branch of service. At you represent now the country. Since you said, Dr. J, no, under ito ng Office of the President, no? Office of the President. So kung ako ang tatanungin, okay, pero okay lang ba na nung panahon na yon hindi naka-uniforme si Commodore Tariela? Pwede siguro kung hindi siya naka-uniforme. Kasi ang mga memes o yung mga caricature, may gumagawa talaga niyan. Pero mga karamihan dyan, mga newspapers, yung mga magazine. Sa atin sa media yan eh. Sa mga private yan. Mga journalists. It doesn't represent the country, no? Kunwari, natandaan mo ba na there was a time na yung isang gumagawa ng memes na inaatake nila yung si Prophet Muhammad, yung ginawa nila ng caricature. Eh di ba yung may mga adherent o mga Islamic na mga inatake nila yung magazine na yon sa France. Eh walang problema yan kasi magazine yan, no? At kung gagawa nila ng caricature si Xi Jinping o si Trump o si Putin, it doesn't represent the country. Mabalik lang ako, no, yung sinasabi mo, yung ang puntos dito. Ang tingin ko lang, no, ang opinion ko dito, kahit hindi pa man naka-uniforme si Commodore Tariela, parang parang hindi na dapat yata na ganun ang ginawa niya. Kasi unang-una, hindi ka naka-uniforme ka, you're still Hindi dapat. you're still a Commodore of the Philippine Kung Coast Guard. tayo gagawa ng caricature ni Xi Jinping, na ipakita natin sa programa o kahit sa Facebook natin page, wala problema. Kasi private citizen tayo eh. At nagsasalamin yan kung ano sa loobin natin laban sa China o kay Xi Jinping, ano? O kay Putin o kay Trump kung gagawa tayo. It doesn't represent the country. Pag ikaw ay nasa gobyerno, kailangan maingat ka. Kasi lahat ng sasabihin mo diyan, lahat ng gagawin mo, reflection yan ng administrasyon. Dr. J, meron akong nakuwang text, no? Sabi niya pakitanong nga po kay Dr. J kung kailangan na ho namin magpagawa ng bunker. Yan. Kung meron nyo kayong pondo dyan, magpagawa na kayo ng bunker at punuin nyo ng pagkain. Kasi yung nangyayari ngayon sa mundo, at hindi ito nalalaman ng marami nating kababayan sa Pilipinas, yung sinabi ko nga kanina na malapit na yung Iran at saka United States na magbanatan, ay baka mamaya yun ang mag-trigger ng World War III. Pero tingin ko, Dr. J, ito ay referred to doon sa nangyayaring tension between China and the country. No? Actually, sa atin, malayo naman na ang China, gigirahin tayo. Kasi hindi naman yun ang... Alam mo yung problema sa West Philippine Sea, sa South China Sea na yun, o sa South Sea, no? Masyadong maliit yan. It's as far as China is concerned, sa kanila masyadong hindi nila problema yan eh. Kasi ang focus ng China is more on economics. Totoo yan, no, Dr. J, no? Meron akong isang kaibigan na nakakwentuhan ko, no. Matagal ko na tong kasama sa dati kong trabaho nung ako nasa
Toronto pa, no? Kinikwento niya, yung daw ninuno niya, dati daw nagrerepresenta ng China na tumutulong para dalin dito yung teknolohiya ng agrikultura nila. Agriculture. At ang dati pa daw kausap ng mga lolo niya ay si dating First Lady Imelda Marcos, no? Yun, so ako naniniwala rin na sila kasi mas economy ang ano nila, no, ang focus, no. So I don't think na gigirahin din tayo, no, maaring pabiro itong nag-message sa atin, no. Dahil syempre kahit papaano yung mga hindi nakakaalam, no, katulad yung mga nabanggit mo, no, tungkol doon sa technicalities nung West Philippine Sea, saka yung mga exclusive economic zone, hindi naman natin alam yan lahat, no. Kung sila makakarinig lang na naggagalit na si China, nagre-release na siya ng mga listahan ng iisipin mo, Hong Kong na nga ang pinakamurang puntahan, no? Galing doon sa isang airline na pag gumamit ka ng airline na nanggagaling sa Clark, napakamura na pumunta ng Hong Kong, no? Tapos hindi ka pa makakapunta. Kasi isipin mo, no, inunahan na tayo ng China, Sila nag-declare na mismo, kayo Municipality of Kalayaan, kayo mga individual na ito, mga pangalan na ito, bawal na kayo pumunta sa China, bawal kayo pumunta sa Hong Kong, bawal kayo pumunta sa Macau. So naunahan na tayo. Tingin mo ba makakatulong pa ba yung patuloy na, alam mo, kasi ako naniniwala ako, no, lalo na tayo tumatanda na tayo. Pag may mga ganyang sigalot, minsan hindi mo lang papatulan kasi para ayaw mo lumaki. ang lagi niyang tinatanong, pag pinasok mo ba yung gulong yan, kaya mo bang labasan, no? Ayun ang tinatanong ko ngayon. Pinasok na natin ng pinasok nung ilan sa ating mga senador, maaring doon sa iba pa nating mga nagsiservisyo sa gobyerno, pinasok to. Kaya ba natin lahat labasan ito? Ito, ganito yan Yung inisyuhan ng persona non grata ng Chinese embassy ba yun o Chinese government. Mga opisyalis sa LGU ng Kalayaan Island Group. Itong mga taong to, hindi naman nagpupunta ng Hong Kong. Hindi naman nagpupunta ng Macau. Ako, ang presumption ko dyan, yung mga taong yan mga fisherman yan, no? Mga nangingisda dyan, ano? At of course, titingnan din natin sa economic capacity or sa needs nila na pupunta ng Hong Kong, no? Na maaaring yung anak ba nila, daddy, papa, punta tayo sa Disneyland sa Hong Kong. Iyan ay symbolic lang yan na nagpakita lang ng displeasure. At kung ako tatanungin mo, sarcasm, tumatawa lang ang China doon, bakit hindi nila bigyan ng persona non grata si Kiko Pangilinan o si Tito Soto? Bakit itong mga maliliit na mangingisda sa Kalayaan Island, sa KIG, sa Kalayaan Island Group, yun ang bibigyan ng persona non grata mo? Bakit di mo persona non grata yung mga senador na pumipirma doon sa resolusyon? Ayun ang problema, no? Ayun ang problema, no? Lalo kahit na doon sa mga regular lang na mga na hindi nagsiservisyo sa gobyerno, galit na galit tayo sa China, no? Yung mga loyalista ng itong mga nagsiservisyo sa gobyerno, no, na nagpapahiwatig ng dispresyo sa China. Galit na rin kayo sa China, para ko yung grade 1, grade 2, doon tayo sa galit natin yan. Pero, panay rin naman ang bili mo ng produkto na galing ng China. No? May nagsasabi pa nga na i-boycott daw natin ang mga produkto ng China. Aba, pag binoycott mo ang produkto ng China, biglang magsasara ekonomiya natin. Kasi, ang China ngayon is the world manufacturing center. Bakal, makina, lahat na. Ginagawa sa China. Tunay, naalala mo yung naalala mo, Dr. J, yung kinuwento ko sa'yo, no? Minsan, no, nagpalinis lang ako ng relo, no? Nabinyayaan ako ng isang branded na relo, no? Tapos nagpalinis ako kasi
saka sa medyo hindi natin alam, no, na hindi natin mabuksan yung, hindi natin Nasira. maangat, kinagat ko at nahugot yung spindle. Dinala ko to sa service center sa Makati, no, na napakamahal ng ng piyesa na yun, no, yung proseso, yung labor, no. Pero nung kinuha ko na yung yung relos, no, kasama binalik nila sa akin yung piyesa na pinagpalitan, Alam mo ba kung ano nakalagay, no? Nasa plastic niya, ang marka niya, made in China, ang pyesa, ha? Pero ito, ano ba yung brand na yon? Germany ba yon o Sweden? Swiss. Swiss, so Swiss to, no? Pero ang pyesa, China, no? Hindi lang yun yung kinakain natin, maraming gawa sa China. Yung mga branded rin naman ng mga damit, marami na rin na ang manufacturing center nila ay China na. So, handa na ba talaga tayo? Yung mga ngaw-ngaw dyan, no? Lalo na yung kahit hindi, wag na nating isama yung mga magagaling nating senador, no? Yung mga ngaw-ngaw galit na galit sa China. Iban daw yung Chinese products. Paano na? Impractical yan. Kasi ganito bibigyan ko ulit ng background. May mga American companies dito sa Pilipinas. Nagmamanufacture ng microchips. May fab sila. Malalaking kumpanya to sa US, hindi ito mga pipitsugin. Oo. These are big corporations, US corporations. Naku, marami yan doon sa Santa Rosa area. Kaya, nakasama ito sa top 10 na mga microchip manufacturer. May pabrika sila sa Pilipinas. Ang kanilang kliyente, bakit sila naglagay sa Pilipinas ng pabrika na malaki ang halaga? Dahil ang number 1 nila na client is China. Hong Kong, Macau, and China. Yung lahat ng produkto nila, mataas na bahagi ng kanilang products, dinadala sa China. Dahil marami ng manufacturing ng electronics sa China. So, iyan ay malaking halaga yan. Ang laki niyan sa ating bilateral trade natin sa China. That mga $50 billion ang ating bilateral trade. Laki ba lang yan? Mas marami tayong binibili kasi mabili tayo ng mga raw materials na ginagamit sa manufacturing industry naman natin sa China sa Pilipinas. Ang source ng murang mga raw materials, even yung mga ordinaryong tela ng damit, China. Ako naalala ko tuloy, no, Dr. Jin, nakakatakot na tuloy bumili ng sasakyang galing China. Baka eventually mawalan tayo ng pyesa dito, no? Ang lahat ng export natin, pineapples, banana, may electronics, microchips, maraming factory sa export processing zone Natin. na ang market ng China. Ilang daang libo na mga Pilipino ang nagtatrabaho sa mga kumpanya na yan. Ngayon, gaano kalaki ang involved na pera dyan? 8, 10 billion, 15 billion pesos, dollars yan. So, ang mangyayari, pag titinigin ng China ang pagkuha ng mga pyesa dito, ng kanilang mga minamanufacture, hindi lang yun, pati yung pang-agrikultura, yung mga pinaproseso nilang pagkain. So, ibig sabihin, maraming mawawalan ng trabaho sa atin. Marami. Dahil magsasara yung mga factoring ito, dahil ang number 1 market nila is China. At hindi ito na-realize ng mga senador natin, na itong malalaking kumpanya na may mga pabrika dito sa Pilipinas, they are very influential sa gobyerno ng Amerika. Itong malalaking mga fabrication ng fab, ng microchips, ng mga chips na yan. Ngayon, pagka yan ay nagreklamo ngayon kay Trump, maiipit ang ating gobyerno. Magkakaroon ng pressure, sasabihin ngayon ng mga kumpanya na yan sa kay Trump, o sa Department of Trade nila sa Amerika. Pwede ba sabihan yung Pilipinas na magdahan-dahan sa paglaban sa China? Yun ang mangyayari dyan. Yun ang nakikinita ko. Kasi ma-influensya ito. Isipin mo, $15 billion ang kanilang negosyo. Hindi maliit na pera yun. Tama.
Malaking pera yan na ng mga locators dito sa Pilipinas, ng mga American companies na nagninegosyo sila sa China. So hindi ko alam kung ito ay alam ng ating mga magigiting na mga senador na kumakalaban sa China. Lilinawin ko, kami po ni Dr. J dito po sa Truth Doctors, hindi ho kami pro-China o pro-Amerika. Kami po ay pro-Pilipino. Ayaw lang namin na magkaroon po tayo ng gira. Hindi biro po magkaroon ng gira. Marami ho, mga apo natin, mga anak natin ay kasama natin na magdudusa at maghihirap ang buhay pagka mayroong gira na nangyari. Para tayong babalik sa prehistoric noon kung sakaling magkakaroon ng gera. No? Tama si Dr. J, no? Kami po ay pro-Pilipino, no? Ako po personally, ako po ay nanirahan na sa Canada ng matagal pero pinili pong bumalik dito, no, sa Pilipinas, no. So yun, no, Dr. J, no, tingin ko tama yung sinasabi ni Senator Cayetano, no. Dapat yung mga naglilingkod sa gobyerno, yung ating mga tinitingnan, siyempre sila yung ating mga tinitingnan dapat hindi nawawala yung moral ascendancy, no. Yung respeto dapat hindi nawawala. Lalo na't napakalaking usapin nito, no. Napakalaking usapin, no. Dahil yung China, napakalaking trading partner natin yan, no. Napakalaki. At wag na po tayo doon sa giyera, yung tension po na nakikreate nyo dyan sa mga diskusyong ganyan na napapanood ng hindi lang po buong Pilipinas, pati po ng mga Pilipino sa ibang bansa, no, napapanood namin yan. Kami rin ho, tensyonado na. Ako, paano yan? Dr. D, di na tayo makakabili ng nung Chinese car kasi kinakabahan na tayo. Baka biglang hindi pasukin ng pyesa. Baka hindi ko na mapalitan tong luma akong cellphone kasi wala lang murang Chinese phone. Yun ang natatakot ako. But anyway, ganito yan We should realize, no, na yung balikan ko lang yung reaction ng Chinese government, no, ng embassy. Na ginawa nilang persona non grata yung Alaylan Group. Yan ay lang yun. Tumatawa sila, sa totoo lang. Para ang sinasabi mo ba ay parang lugi ang maaasar. Mga insignificant na mga tao yon, no, as far as international relations is concerned. Wala nga akong kilala doon sa listahan na yun, no. Insignificant yon. Mga kawawa lang yung mga tao yan dahil sila ang nagiging parang naging katawanan, At I would even dare say na wala namang interes pumunta ng Hong Kong siguro itong mga tao to, dahil sila po'y abala sa kanilang hanap buhay. At tayo naman ay sumasaludo sa mga taong yan. Dahil kahit na gaano kahirap ang buhay sa Kalayaan Island, nananatili sila doon at pinapakilala na yung isla na yan ay sakop ng Pilipinas. Kudos doon sa mga taong yan. Tayo ay humahanga doon, na sila po kahit na gaano kahirap, wala, imagine yung tubig mo, nakaasa ka sa desalination plant. Okay. So galing rin yun sa dagat. Galing sa dagat. O di kaya pag umulan, o kung talagang siguro yung mga barko doon na pumupunta, may dalang fresh water para mainom nyo. So para lang ma-maintain natin ang ating presensya sa lugar na yan, at inaakala natin na tayo ay nag-create ng exclusive economic zone o ng territory. Sa territory siguro mayroon. Pero sa exclusive economic zone, questionable yan kasi pag balikan mo uli ang UNCLOS, nakasaad doon kung ano ang exclusive na magiging territory mo. Dapat yata, Dr. J, sa mga susunod natin na programa, talakayin pa natin mas malalim yan, kasi alam ko, mainit na usapin yan ngayon dahil kay kamakailan lang nag-aya ng debate, friendly debate itong si Senator Marcoleta, pero hindi pumatol si Commodore Tariela,
Ang pumatol Pati- yata ay si... Pati si Jay Batong Bakal ay hindi pumatol. Umatras. Ang pumatol si Justice Carpio. Yun, oo. Okay. Nakikinita ako na kung anong mangyayari. Si Marcolita will just stick to the facts. Tama. Okay? Kung ano nakasaad sa ONCLOS, kung ano nakasaad sa arbitral ruling, hindi magde-deviate si Marcolita doon. Itong mga iba, katulad nila Justice Carpio, hinahangaan ko rin sila, si Jay Batong Bakal. Sa kanilang mga marugdog na pagmamahal sa ating bansa. No? Pero hindi lang sila ang mayroong pagmamahal sa ating bansa. Totoo. It doesn't mean na tayo na sinasabi natin kung anong dapat gawin, anong susundin, Hindi mo na mahal ang ay hindi Pilipinas. ko na mahal ang Pilipinas. Oo. Yeah, si Justice Carpio, kung ano nabitawan niya mga salita ng noong araw, paninindigan niya yan. Kahit na hindi ho yan nakabase sa facts. Ibig sabihin, wala sa papel yan. Kasi yun ang paniwala niya eh. Kasi ang paniwala, iba sa facts. People would respect your belief. But then, pag binalikan natin ang facts, magkaiba. It doesn't mean na ang paniwala mo, yun ang totoo. Tama. So si Justice Carpio will stick to his pronouncements before basing on opinion yan eh. Pero si Marcolita, nakikita mo naman si Marcolita, he's sticking legal eh. Ano bang nakalagay sa ONCLOS? Kahit si Cayetano, yun ang sinabi. Oo, tama. Ano nakalagay sa arbitral ruling? Basahin natin. So, si Marcolita would stick doon sa facts na yan. Si Justice Carpio would stick on his pronouncement and his opinion. Sige, mas maganda yan. No? Mas maganda yan. Pag natuloy ang debate na yan, ang gagawin po namin, ating mga tagapakinig, hindi po namin nahayaan, nahihimayin po namin yan para malaman nyo. Dahil katulad na ano sinabi mo, hindi pwedeng yung opinion nung isa ay yun ang tama. No? So ang lagi naman pong tama ay kung ano naman ang nakasaad doon sa ruling, ibig sabihin ruling ito po ay pinal na, no? Yun po ang tama. So hihimayin natin 'yan, no? Kung ikaw, example, sa ngayon, nagkaharap tayo. Pag ang paniwala mo, nagwapo ako. Tapos ang paniwala ko na hindi ako gwapo. Ang facts kasi hindi ako gwapo. Pero yun ang paniwala mo. Paniniwalaan mo na rin din. Ay, hindi pa maniwalaan. Dahil nakatotohanan, hindi ako gwapo eh. Yun ang gano'n yan eh. Parang gano'n yan. Kung ano ang facts, anong katotohanan, hindi pwede manaig ang opinion at perspective sa katotohanan. So yun ang programa natin, no, Dr. J, no? Hindi natin nahayaan na ang maririnig lamang ng mga tao o mababasa ay opinion lahat, no? Dapat yung katotohanan sa likod ng lahat ng opinion Kaya na ito. natin hinihimay-himay ito. At gusto ko rin mapanood yung debate na yan. At kung maaari nga, maging live tayo manood yan. Dapat yata i-cover natin yan, no? I-cover natin yan. Kasi kung andun din si Jay Batong Bakal, alam mo, minsan naman kami nag-uusap ni Jay Batong Bakal sa mga forum nung araw. Alam mo, kung minsan may nasasabi ako na hindi niya masyado historical background. Ano? But anyway, wala na ho tayong oras. Tayo po ay magpapaalam na. Magpapaalam ka na, Dr. Maraming salamat po, no. Napaka detalyado ng ating diskusyon ngayong hapon na ito, no. Abangan niyo po kami sa Biyernes sa ganitong na naman pong oras, alas 2 hanggang alas 3 dito po sa ating paboritong stasyon, CBS DWAD. Dr. J? At tayo may pagpapaalam na no, sa programang The Truth Doctors on Air. At sabi nga ni Dr. R na kami po abangan nyo sa Biyernes. Hindi kami nasa studio. Kami po nasa studio namin sa bahay. Kaya naka-zoom kami. At pag Wednesday, andito ho kami sa live kami dito sa studio. Kami magpapaalam na maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood kung sa Facebook. Marami po sa mga nag-comment. Brenda, John, Consolacion, Alfredo Labadnoy, wow, kamusta po? At Glenn Bumanlag, magandang hapon po sa inyo lahat.
At sa mga manonood pa sa Facebook namin, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, hide the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig, kaya lang maging mulat. The truth, doctors on air. We uncover the truth behind the news. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio.